Hi guys, you're in a nutshell with me, Ina. Magandang topic na naman tayo for this episode. Ang sasagutin, pag-uusapan po natin. How do Filipino immigrants' incomes compare with other communities here in Canada? Compared with other racialized communities here? Sa tulong po ng napakarami na namang report mula sa Statistics Canada, we will answer that question. Tsaka yung mga tanong na, kamusta ba ang income natin, annual income kumpara sa ibang lahi? Okay, kamusta yung hourly wage? Are Filipinos getting paid more or are they getting paid less, no? Kung ikukumpara po sa immigrants mula sa ibang mga bansa. Pati yung poverty rate, kamusta, no, sa ating community. These are some of the StatScan reports na pagbabatayan po ng ating diskusyon. Okay, yan. And also, this one, ayan, and more. Okay, pero syempre, isa-summarize lang po natin yan dahil napaka-technical, no? Nung mga datos na yan kung talagang babasahin natin straight from there. Now, let us understand again, no? Yung mga reports po na yan, syempre, yung data na nandyan, it takes a while. It takes a long time to gather them and organize them. Kaya, intindihin po natin na yung latest available data is only sa 2021. Okay, maliban na lang po, meron po akong nakitang 2024 data regarding hourly wage. Okay, but everything else mostly wala po sa 2021 data collected by the Government of Canada. Alam niyo sa totoo, in fairness sa StatScan, ang galing nila mag-compare. Easily accessible po talaga yung data tungkol dyan. Okay, sa iba't ibang communities. Sige, unahin na muna natin dito, no? Siyempre, pag pinag-uusapan po ang income, kailangan pag-usapan yung employment ng mga Pinoy. Okay, kamusta ba ang mga Pilipino na nandito? According to the 2021 census ng Statistics Canada, Filipinos aged 25 to 54 noong taong 2021, no? 90.4% ang participation rate sa labor force. Ano ba ibig sabihin ng participation rate? Hindi po yan employment rate, although kasama sa figure na yan. Yan po ay ang porsyento ng populasyon ng community natin na either employed or actively looking for a job. At yung rate po na yan, 90.4%, alam nyo ba, tayo ang may pinakamataas na participation rate sa lahat po ng racialized groups sa Canada. What does that tell us? Patunay lang ito sa matagal ng sinasabi, matagal ng paglalarawan sa Filipino immigrants na mga hardworking tayo. Napakataas, no? We are very much interested in working. Again, this is for Canada only, guys, ha? 84.3% naman ang employment rate natin. And 6.8% ang unemployed. Next data, yung income, in annual income. So, how much do Filipino workers actually earn? Tatanggalin ko na nga tong headline ko, sa gabal ito, no? Okay, so meron pong dalawa dyan, yung average income tsaka median income. For our discussion, no, I think mas accurate po na batayan or mas reflective na batayan po yung median wage, yung 37,200. Bakit, no? Syempre ni-research ko muna, no, kasi tinanong ko rin sarili ko, ano ba dapat ang mas magandang batayan, yung average o yung median wage? Okay, ang sagot po, mas reflective yung median. Bakit? Yung average income daw po kasi, no, mas vulnerable to distortion in the sense na yung average number na lumalabas sa mga computation po kasi madaling mahatak kumbaga nung mga high numbers from the data available. Halimbawa, may 5 tao. Isa dyan, 200,000 yung kanyang income. And everybody else, sabihin mo nang nasa range ng 25 to 40,000. Ang average yan, papatak somewhere around 70,000 or so. Dahil sa nag-iisang may 200,000 na income. Pero ang median, yung median po kasi hindi naman yun yung total divided by 5 eh. Ang median, ito lang po yung nasa gitna. So, halimbawa, ang median number 30,000. It is more reflective kasi mas malapit siya doon sa mga iba. Hindi siya nahahatak ng husto.
ng pinakamataas o nung pinakamababang number. I hope I explained that properly, no? O sige, puntahan na po natin. Ang median annual income po ng mga Pinoy according to the 2021 census report is 37,200. At tignan ninyo, in fairness sa ating community, mataas tayo kumpara po sa iba. Okay, mataas. Sumunod po sa atin, Japanese immigrant workers, 35,200. Followed by the Chinese, 34,400. Latin American, 32,400. South Asian, 31,000. Black community, 31,000. And so on. Impressive in a way, right? Impressive. Pero mamaya magtataka kayo, no? Kasi pagpuntahan po natin yung hourly wage, parang may disconnect. Kasi ang baba, no? Ang baba naman ng average hourly wage na nakukuha ng mga Filipino workers. Bakit gano'n, no? How can that happen? May sagot din po tayo dyan. Puntahan muna natin, no? Itong hourly wages. This is again from the report that came out in 2021. Ang per hour average earnings natin, okay, ay 24.79 per hour. Kung kukunin po yung average ng lahat ng racialized community, ang baba kung ikukumpara po sa iba, yung mga Japanese 34.56, Chinese 33.83, South Asians 31.23. Actually, parang tayo po ang isa sa pinakamababa if not the lowest in this chart. So you would ask, bakit ganon? How can that be? Ang baba ng hourly wage, yet pagdating ng median annual income, medyo mataas tayo. Because many factors are at play also, no, guys. Bumabawi po ang mga Pilipino doon sa sinasabing labor participation rate. Diba? Tayo may pinakamataas na labor participation rate. Nire-reflect po ng figure na yan, yung mga mahilig mag 2 jobs, 3 jobs. So kahit ang average hourly wage natin ay mababa, doon tumataas dahil mahihilig kumuha ng maraming oras at mahihilig as much as possible full-time work. Okay, yung iba mataas yung kanilang hourly wage pero yung work hours po nila ay less. Yan po ang mga posibleng dahilan dyan. Tsaka alam niyo naman yung mga Pinoy minsan ang daming mga racket, 'di ba? Maliban doon sa full-time work nila. That can also be an explanation for that parang disconnect. Okay? O puntahan naman po natin yung poverty rate. Ito maganda to, guys. Poverty rate po ng ating community. The chart nasa bandang kaliwa. 12.6% ang poverty rate natin noong 2015. Pagdating ng 2020, bumaba. Naging 4.7% na lang. Ibig sabihin po, no, community natin, nabawasan yung mga taong kinukonsidera nila yung sarili nila na poor. At yung pagbagsak po na yan, tayo ang may pinakamalaking in-improve na poverty rate. There is a direct quote in that graphic sa bandang baba, no? According to the report of Statistics Canada, no? May special mention tayo, other than Filipino-Canadians daw. Poverty rates among racialized groups were significantly higher than the national rate of 8.1% in 2020. O, 'di ba? Kung ang pangkalahatang poverty rate ay 8.1, yung iba daw mas mataas diyan. Kung pagbabatayan yung poverty rate ng kada racialized community, mas mataas daw diyan usually except for the Filipino-Canadian community. 'Di ba? O nakita niyo yung chart sa bandang taas naman, no. Tayo nung 2020, 4.7. South Asians ang poverty rate nila 10.8%. Sa Chinese, 15.3%. Sa Black community, 12.4%. Koreans, 19%. Diba? In that sense, umaasenso tayo, no? It means that over that period, more Filipinos were able to take themselves away from a situation wherein poor sila. Ito pala yung data, guys, no, tungkol dun sa labor force participation rate. Sabi ko sa inyo, tayo po yung pinaka-active, kumbaga, sa labor sector, di ba? 90.4%. Tayo talaga may pinakamataas. Mas mataas pa nga ang ating labor force participation sa average rate ng pangkalahatan. Di ba? O yung total population, ang labor participation rate nila,
85.6% yung pangatlo, no? Ang average naman po for other racialized groups, yung mga visible minorities, is 82.5%. Yung hourly wage po na pinag-usapan natin kanina, remember guys, is 2020, no? Sabi ko sa inyo, ito po ang nakita ko, at least may updated sa 2024. Kasi nung 2020, it was at 24.79. So pagdating ng 2024, 29.35 na po siya. Yun nga lang, it is still the lowest kung ikukumpara po sa ibang racialized communities. And take note, at po nung ibang nasa listahan, ano, ang kanilang average hourly earnings, more than 30 na. Tayo na lang ang below 30 sa listahang ito. Ang may pinakamataas na hourly wage, ayun, Chinese, 40.37. Pero kung babalikan natin, ano, dun sa poverty rate, tignan nyo, silang may mataas. Isa sa mga mataas, 15.3%. Ang average earnings po ng South Asians, ayan, nakasulat dito, 35.71. Arabs, 35.43. Southeast Asians, 33.97. Hindi ba tayo rin naman Southeast Asian, ano? But these are just, again, data categorized by Statistics Canada. So ano po palagay ninyo sa datos na yan? Sa pagbabasa ko po ng ilang mga studies, no, I think ang laki pa ng potential na mag-i-improve po yung datos na yan years from now. Bakit? As I mentioned in a recent episode, mataas po ang underemployment rate sa mga Pilipino. Ibig sabihin, marami po tayong mga skilled, highly educated workers here in Canada, working jobs na mas mababa po doon sa talagang experience nila at pinag-aralan nila back home. Eventually, pag yung mga kababayan po natin na yan ay makahanap na po ng paraan, no? Sana makahanap ng paraan para makaangat eventually at makarating dun sa linya talaga ng kanilang expertise. I think that will help improve our numbers in the future. Pag mangyari po yan, tataas po ang kanilang sweldo, tataas po ang kanilang annual income. At sana tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating poverty rate, 'di ba? Anyway, yun lang naman po. Let me know what you guys think. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!